Magandang araw mga ka-e-shop. Mayroon tayong check upin ngayong unit, yan, Skyward. So ang problema nito ay walang power. So sabi ng may-ari, sira lang daw yung switch nito, yung dito ayaw daw mapindot, parang maluwag daw. So pero wala siyang power. Nakasaksak naman siya, yun, nakasaksak siya at naka power on naman yung dito. Yan, naka power on naman to. So walang ilaw, wala talaga siya ilaw dito. So try natin, pwedeng power supply sira or pwede sa mainboard. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat. Ito yung model nito. Yan. May model pa, wala. Skyward. Ayun. So yan lang yung may sulat. Tapos ngayon pa lang siya bubuksan. Ngayon pa lang siya nasira, oh. So sarado pa yung selyo nito. So try natin buksan to. So ito na, nabuksan na natin yung unit. Ito yung power supply nya. Ayan, ito yung power supply. Tapos ito yung kanyang mainboard. Tapos yung top board nya, ayan yung gamit nya, yung 4 yung coff. Problema nito ay walang power. Try ngayon natin dito sa power supply. Dito tayo mag-check ngayon. Titingnan natin kung buo pa yung fuse nito. So check natin. So bago tayo mag-check ay check muna natin yung filter natin kung may stock. Yun, may stock yung ating filter. Ibig sabihin yan, kita ba? Ito, tingnan natin kung may stock tong filter. So mayroon siyang 162 volts. So dahil naka 110 lang tayo kanina, so nagkaroon siya ng stock. So ibig sabihin yan, buo yung fuse natin. Maaaring may problema lang talaga yung power supply nito. So yan ang alamin natin. So dahil may stock yung primary natin, punta muna tayo sa secondary. Check muna natin lahat ng filter sa secondary. Ito, baka may karga din. So check natin yung filter, mayroon siyang 1.5 dito, oh. So tanggalin natin yung 1.5 na yan. Yan, 0 na. Ito 0 na rin. Ito. So mayroon siyang negative 15 rito. Ibig sabihin gumana yung power supply natin. Mayroon siyang 15 eh. So discharge muna natin yung 15 na to. Nag-i-spark po pag medyo mataas ang voltahe. Kailangan natin ng pang discharge. So tingnan natin ulit kung may karga. So wala nang karga. Try ulit natin isaksak. Tingnan natin kung magkaroon ito ng 15 ulit. Saksak ko lang. Yan, sinaksak ko na siya. So mayroon siyang 25. Ibig sabihin, buo yung power supply natin. Walang problema sa power supply, no? Mayroon siyang 12 dito, oh. So, 12 saka 25, mayroon siyang supply. Ibig sabihin, buo yung ating power supply.
So dahil buo yung power supply, pupunta tayo ngayon sa mainboard natin. Saksak ulit natin yung unit. Magsusukat tayo ng supply sa ating mainboard. Titingnan natin kung nakapasok yung supply niya sa ating mainboard. So una natin gagawin, para sigurado tayo may supply yung ating mainboard, ay dito tayo papunta sa kanyang sensor. So check natin yung sensor kung may supply. So yung sensor niya ay walang supply. Ayan, naka-ground naman tayo. Check ulit natin kung buo yung ating grounding. So check natin dito. So mayroon siyang 27 dito. Pagdating dito sa sensor, so wala siyang supply sa sensor. Ang tanong, nakapasok ba sa ating mainboard yung supply natin? So susunod natin gawin ay mag-check tayo dito sa kanyang mga terminal. Tingnan natin dito sa terminal kung may pumasok dito na 12 volts. Dapat may 12 dito na pumasok. Ayun, mayroon siyang 12 na pumasok, oh. So ibig sabihin nakapasok yung 12, maaaring di nakalabas. So check natin dito. Check natin tong coil. So walang supply yung coil na to. Yun o, walang supply yung coil. Pero check natin kung may pumasok na 12 dito. Mayroon siyang 6. Mayroon siyang 12 na pumasok sa IC. May IC kasi dito. Yan, zoom ko lang. So mayroon siyang IC dito. Yan o. Yan. So itong pin na to, sana. So yung pin na to, pin 1, 2, pangalawa ay 12 volts. Yung pangatlo niya ay dapat may out yan. So kung walang output yan, papunta dito sa ating coil na to na 220 ang value. So dapat mayroong supply to na papasok na 5 volts. So trace natin ngayon to kung 5 volts nga ba yung supply na lalabas dapat dito. So ito muna tayo. Tutukan muna natin tong IC na to kasi andito na tayo sa IC. So ayan, tutukan muna natin to. Yung number 1 niya ay 6 volts, kuha ba? Yan. Yung number 1 niya ay 6 volts. Yung pin number 2 niya ay 12 volts. Pin number 3 ay walang lumalabas na supply. Number 4 wala rin. Punta tayo sa 5, wala rin. 6, so may 1.1 siya doon. May 11 siya doon sa kabila. Pang 7, 5, 6, 7, pang 8 niya. So wala. So yung coil na to ay dapat mayroong supply tong coil na to. So alamin ngayon natin kung anong supply ng coil na to. So sa ganitong coil, kasi hindi pa tayo sure kung ilan ang supply niyan, alamin ngayon natin yan. So aalamin ngayon natin kung ilan ang supply nito, kasi walang nilalabas na supply ito. Pag walang labas na supply ito, titrace natin ngayon yung circuit nito kung saan ito pumunta. Kuha pa natin. So dahil may supply na 12 input, wala siyang output, hindi natin alam kung ilang volts ang supply nito, 5 ba o 3.3 or 1.2. So alamin natin ngayon yung circuit na to. Titrace natin yung circuit na to kung saan pumunta. So gagamit lang tayo ng magbabuzzer lang tayo. Meron na ba? Yun, meron na siyang buzzer. So
So, steady lang natin yung camera natin. Magbabasher tayo dito. Ayan o. Ayan. So, itutok natin yung ating test probe dito sa coil. Ayan, mayroon siyang buzzer sa kabila. So, hahanapin ngayon natin yan kung saan siya pumasok. Ito, regulator ito. Regulator na 1117. So, kadalasan ng input niyan ay itong side na to. So, tingnan natin kung pumasok dito. Wala. So, hindi siya pumasok dito. Try natin to. So, pumasok siya dito sa input nito. Yun o. Kita nyo? Nagbabuzzer siya. Ibig sabihin, yung supply nito pumasok dito sa input na to. So, tingnan natin kung ano ang value ng regulator na to. Kuha pa natin. Ganun lang pag troubleshoot kung anong supply ang kailangan natin kunin. So, ayan na. Malapit na yung supply niya. So, ang regulator na to ay 3.3. Yan. May isa pa akong step dyan paano malaman na yun talaga ang supply na kailangan natin. Kung talagang 5 volts ba talaga yan o hindi. So, dahil pumasok siya dito sa ating regulator na 3.3. Yun, 3.3, pumasok siya doon. Ibig sabihin yan, ang out nito ay 3.3. So, kung gusto pa natin matutunan kung talagang 5 volts ba ang input nito or ibang supply ang input nito, halimbawa 12 volts din. So, sa 117 kasi walang input na 12 volts. Kadalasan ang input nito 5 volts or 3.3 volts. Kung ang output nito ay 1.8 or 1.2. So, ang out nito ay 3.3. Titingnan ngayon natin kung pumasok ba ito sa memory. So, ang memory natin ay ito. Kuha ba? Tanda ba? Kita? Yun. Akit ko na ng konti. So, ito yung memory natin. Ang paa ng memory natin, kadalasan nun, nakakabit sa 3.3. So, tingnan ngayon natin kung pumasok yung 3.3 dito. O, positive. Pumasok yung 3.3 dito sa ating memory. Yun, o. So, positive na tayo doon. Tingnan ngayon natin kung short yung circuit natin na pipe. So, open. Walang short sa ating circuit. Okay yung circuit natin. Tingnan ngayon natin yung 3.3 natin kung short sa ground. So, hindi rin siya short sa ground. Ayan, magka-ground tayo dito. Ground niya, ito baba. Yon. So, short yung ground. So, tingnan natin yung 5 niya kung short. Hindi naman. Tingnan natin yung 3.3 niya kung short. Hindi naman. So, positive tayo. Nawalan ng supply ito. So, ibig sabihin, yung IC na to, ang out nito ay 5 volts. So, hindi na tayo maghahanap ng IC na to. I-convert na natin to sa 5 volts. Yan yung mga pinagbabawal na technique. So, hindi na natin ibabalik itong IC na to. Hindi na tayo maghahanap nito. I-convert na lang natin to. Pwede nyo rin bunutin itong IC na to. Or, grabe ang ingay ng sasakyan. Pasensya na kayo ha. Talagang highway kasi yung ating shop ko. So, yung labas natin ay highway na. Yun, may tindahan pa sa kabila. Yan o. Yan. So, maraming sasakyan talaga dumadaan dito. Kaya sa tuwing magbablog ako, magre-record ako ng video, napakaingay talaga rito. Kaya pasensya na kayo. Pero kahit pa paano, naisishare ko pa rin sa inyo yung mga pagtutrouble kung paano gawin yung isang problema ng mga appliances. So, sana maintindihan nyo pa rin kahit medyo maingay yung ating background.
So, susunod natin gagawin dito, yung IC na to, pwede nyo ring tanggalin kung gusto nyong i-pull out ito. So, sa akin, ang gagawin ko lang dito, hindi ko na ito tatanggalin. Magkukonek na lang ako dito ng 5 volts. Ihahang ko na lang itong coil na to. Bali, tatanggalin natin yung coil. Mas madali ito tanggalin kaysa ito. Kasi ito, nakadikit pa yung ilalim nito. So, mag-hot air pa tayo. Pero pag ito tinanggal ko, wala nang hot air. So, tanggalin ko lang siya. So, yan na. Natanggal na natin itong coil na to. So, dahil gagamit naman tayo ng buck converter, kahit wala ng coil, pwede na yon. So, susunod natin ay magwa-wiring tayo ng buck converter. So, ito na. Naikabit na natin yung buck converter natin sa yung input niya, ito, positive, 12 volts. Tapos yung ground niya, ito, input ground. So, isa lang yung grounding natin kasi yung out niyan ay ground din. So, yung out na lang na kinuha natin ay yung positive out na lang. So, bago tayo magkabit ng output nito, check muna natin yung buck converter natin kung eksakto na ba yung ating supply na kailangan. Kasi ang supply na kailangan natin ay 5 volts. So, adjust muna natin yung buck converter natin. Yun, umilaw na yung buck converter natin. Ibig sabihin, mataas ang supply nito. So, a-adjust tayo niyan. Dito na lang sa dulo. Yun. So, may supply siya. 3.3 lang pala, oh. So, taasan lang natin. Gawin natin 5. Gawin lang natin 5 yan. Mga 5.2. 5.20. Mga ganon. Ito masyado mataas. Magalaw pa siya. Yan. Okay. 5.28. So, yan ang supply na lumabas ngayon sa ating adjust. So, gagawin ngayon natin, sukatin ulit natin, ha. Ito, ito 5.2. Yung input natin ay 12 volts. So, kuha na natin. So, baka may magtanong na naman bakit yung ground dito sa kabila hindi ko na nilagyan. So, mayroon na kasi tayong ground dito. Iisa lang yan. Kung anong connection yan dito, ganun din yan. Tagos lang yan. So, ang kinabitan lang natin yung positive natin na pipe. Ito, yung out niya. So, may 5.28 na tayo. Yan ngayon yung ikakabit natin dito sa punutin ko muna. Yun. Tapos, kunin natin yung circuit dito. Yan. So, sa tingin ko, ito yung circuit na yun. Yun, no? So, ito yun. Pagdating naman dito sa kabila, wala na. So, kasi nga, open na ito. Wala na yung coil. So, dito tayo magtatap ng 5 volts natin. So, medyo mahaba yung wire ko. Babawasan ko lang siya. So, ito na. Naikabit ko na yung ating buck converter sa kanyang 5 volts. So, ito yung 12. Ito yung ground. Saka ito yung 5. So, saksak ngayon natin. Titingnan natin kung magkaroon ng 5 volts ito. Yon, may 5.25 na siya. So, ibig sabihin yan, may supply na yung ating board na 3.3. O, try natin, tingnan yung 3.3 nito. So, ayun lang yung 3.3 niya. Ayan, kita ba? So, ayan, ito yung 3.3 natin. Kita, no?
Angat ko na ng konti. Yun. So, ito yung 5 natin. Pumasok dito yung 5 sa pin niya. Input ng regulator natin na 3.3. So, yung out niyan, itong likod niya, yan, mayroon na siyang 3.3. Ibig sabihin, may supply na yung ating sensor. So, tingnan ngayon natin yung ating sensor. Yun, no? May ilaw na yung kanyang LED standby. So, ibig sabihin niya, may supply na yung ating sensor. Yan, na 5.2. So, yung supply na 5.2 na yon ay pumasok din natin sa ating sensor. So, ngayon, alam na ngayon natin kung paano i-trouble ang isang mainboard na minsan walang power at minsan ayaw mag-power on. So, sa ganitong setup, step by step lang tayo para malaman natin kung ano ba talaga ang problema ng unit. So, nung sinaksak natin kanina, ulitin ko lang yung problema na wala siyang power pero buo yung power supply. So, ang pinuntahan kaagad natin sa mainboard. So, ang ginawa natin para malaman natin kung may supply yung mainboard natin, nag-check tayo dito sa sensor. Kasi kadalasan yan, pag mayroong supply yung sensor, ibig sabihin may supply na yung ating program o di kaya yung ating mainboard. So, nakapasok na yung supply nating 12 volts dito, kaya lang wala naman siyang out na 5. Kaya wala din supply itong sensor natin. So, nung nasupplyan natin siya ng 5 volts, at dahil alam din natin kung ano ang supply na lumalabas dito dahil nag-trace tayo ng circuit papunta dito sa 3.3, ibig sabihin nun yung supply ng 3.3 na to ay 5 volts lang. Walang supply ito na 12. So hanggang 5 lang ang supply ng regulator na to pababa. Sa pagkakaalam ko, walang supply ito na mataas. Kadalasan kong trouble, ang supply ng 1117 natin ay 5 volts pababa. So kung mayroon man siguro, baka hindi ko pa na-trouble. So hanggang doon lang tayo sa aking natutrouble kadalasan na ang supply ng 1117 natin ay 5 volts pababa. So ganun lang, step by step lang tayo paano natin malaman kung saan yung problema at kung okay ba yung board natin. So try ngayon natin kung mag-power on ito. Hindi muna natin isi-set up. Power on ko lang muna. Try lang. Yun. Nagkulay asol na siya. Ibig sabihin bumukas yung unit. So mayroon na siyang ilaw. Oh. Ibig sabihin bumukas siya. Kaya hindi natin masilip. Ayun. Kulay asol na siya. Yun. May no signal. Okay, bumukas siya. So, kakamada lang natin tong back converter natin, tapos sasarado natin, tapos testing natin kung okay na yung ginawa natin. So, ito na, nakamada na natin yung ating back converter. Yan, nilagyan natin ng insulator yung ilalim niya, tapos tinali natin para walang takasan. So, okay na siya. Sarado na lang natin, tapos testing ulit natin mamaya. So yung sinasabi ng may-ari dito na maluwag yung pindutan ay okay lang yon, buo pa ito. So ito na mga ka-e-shop, nasarado na natin siya. So testing na lang natin. Yan ang Skyward. Testing natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe mga ka-e-shop. So ito, mayroon na siyang indicator light na red. So try ngayon natin siya i-power on. So nagkulay asol. Yun. So Skyward. Yun, may picture na siya. So okay na. So, ayos, okay pa yung LCD niya, wala pang damage. So, yun lang ang naging problema niya. So, ito lang yung
tinanggal natin para makapag-bypass tayo ng 5 volts niya. So, okay na. Hanggang dito na lang yung video ko. So, ganun lang ang pag-trace ng circuit na walang supply. Alamin mabuti kung yun ba talaga ang supply niya ay tama. Kasi minsan, pag hindi natin sigurado na yun ang supply na kailangan ng circuito, ay sayang naman. So, yun. Okay na siya. So, hanggang dito na lang. Sa susunod ulit natin na video. Maraming salamat mga ka-eShop. Okay, shout out sa inyong lahat mga ka-eShop. Yan, West Jojo Tech. Shout out. Yan, shout out sa inyong lahat. So, pag may time kayo, pwede nyo rin puntahan yung mga channel nito. Halos lahat ng mga nagpo-comment dito ay may mga channel din. So, puntahan nyo na lang. At mayroon din kayong matutunan na mga step by step kung paano mag-repair. So, shout out sa inyong lahat mga ka-eShop. Okay. Shout out sa inyong lahat mga ka-eShop. Maraming salamat sa suporta nyo.